Hello po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Aliza, 21 years old at kasalukuyang nag-work sa isang fast food dito sa aming probinsya. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko a few years ago. Kasagsagan yon ng pandemya. December 2020, mga alas 7 yun ng gabi. Nagkataong mag-isa lang ako sa bahay ng gabing yon dahil may pinuntahan sina mama at papa. Only child lang din naman ako at kaming tatlo lang ang magkakasama sa bahay. Nanonood lang ako ng balita sa sala nang biglang may kumatok sa pinto. Nung una, akala ko mali lang ako ng pagkakarinig. Pero naging sunod-sunod na yung pagkatok. Doon na ako tuluyang napatayo. Napasigaw pa nga ako ng sandali lang dahil hindi pa rin tumitigil sa pagkatok yung nasa may labas ng pintuan. Halos tumakbo na nga ako, marating lang agad. Kusa lang akong napahinto nang tuluyan na akong makarating sa harap ng pinto. Hindi ko lang din maiwasang mairita nun dahil panay pa rin ang pagkatok sa labas. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko sana nang bumungad sa akin ang naatalikod na babae sa labas. May kadiliman man pero pamilyar sa akin ang kanyang likuran. Tinawag ko pa siya at nang lumingon siya sa akin, nabigla ako nang makita si Ninang. Bigla kong naramdaman noon ang malabig na simoy ng hangin na dumampi sa balat ko. Kinilabutan ako. "Oh, Eliza, pagpasensyahan mo na si Ninang ha?" Anya na mas lalong nagpatakot sa akin. Napako ako sa kinatatayuan. Parang naputulan din ako ng dila dahil hindi ko magawang maapagsalita noon. Gulong-gulo rin ang isipan ko nung mga sandaling yon. Hindi ako takot sa 20 pesos na hawak niya na pamasko niya sa akin, kundi sa katotohanang nakikita ko siya. Gulat at the same time, kinikilabutan. Ilang buwan na kasing patay si Ninang dahil sa COVID. Kaya ganoon na lang ang pangingilabot ko nang magpakita at magparamdam siya sa akin. Hindi kasi pwedeng dumalaw noon sa ospital at hindi ko rin siya napuntahan noon nung burol at cremation niya. Dahil nga sa lockdown. Ako pa man daw ang paborito niyang inaanak. Kung hindi ba dumating sina mama at papa na nagtataka sa kinilos ko, ay hindi ko mapapansin na tulala pala ako noon. Dahil sa magkahalong emosyon na naramdaman ko nung gabing yon, pagkasorpresa, lungkot at takot, ay napaiyak na lang ako. Nagtataka pa akong tinanong ni na mama kung anong nangyari sa akin. Kinuwento ko sa kanila na nagparamdam at nagpakita sa akin si Ninang. Nabigla rin sila dahil sa kwento kong yon. Pero hindi na raw sila magtataka dahil ako nga ang paborito ni Ninang. Gayunpaman, may bahagi rin sa aking tuwa at lungkot para sa Ninang ko. Naaalala ko pa, simula pagkabata ay lagi talaga niya akong dinadalaw sa bahay at binibigyan ng 20 pesos. Maliit na halaga lang yon. Pero malaking bagay na para sa batang tulad ko noon. Hindi ko rin maitatanggi na naging close talaga kami ni Ninang nung nabubuhay pa siya. Kaya nga sobrang sakit sa akin noon nung hindi ko siya magawang madalaw sa ospital at kahit nung pamatay siya dahil sa pandemya. Kahit nawala na siya ay nagawa pa rin niyang magparamdam sa akin nung Pasko. Hanggang ngayon ay may nagpaparamdam pa rin sa akin tuwing sasapit ang buwan ng Kapaskuhan. Bigla akong tatayuan ng balahibo at may biglang malamig na pagdampi ng hangin sa balat ko. At hindi yun dahil sa lamig ng Disyembre. Kasi kakaiba yung feeling. Hindi ko lang alam kung sininang pa ba ang nagpaparamdam kasi hindi na siya nagpapakita sa akin. Nung una, kinilabutan talaga ako sa kanya. Pero naasanayan ko na rin yung ganong feeling. Hindi lang ako maapaniwala nun na hanggang sa abilang buhay ay maaaring may makaalala pa rin sa'yo. Nakakakilabot, pero mas powerful nga ang love. Ito lang po ang kwento ko. Salamat kung mabasa ninyo at more power sa inyong channel. Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga tagapainig ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Loren.
Itong kwento ay tungkol sa ninong ko na namatay pagkatapos ng binyag ko. Best friend daw siya ni Papa at para na nga raw silang magkapatid kung magturingan. Pagkatapos ng binyag ay nag-inuman daw sila at bigla na lang inatake sa puso si Ninong. Tawagin na lang po natin siyang Ninong Ralph. Bata pa siya noon at biglaan talaga ang pagkawala niya. Kaya inisip nilang nagmumulto ito dahil hindi pa nito matanggap ang nangyari sa kanya. Kwento ni Papa, kapag naiiwan daw nila akong mag-isang natutulog sa silid, naaabutan na lang daw nila akong tumatawa mag-isa na parang may kalaro. May pagkakataon lang daw noon na nangilabot sila dahil naabutan daw nila akong nakalutang ng ilang dangkal. Tapos ay bigla na lang akong binagsak sa higaan. Buti na lang at kutso ng higaan namin noon at hindi banig. Sinuotan na daw ako ng damit na pula katulad ng kasabihan ng matatanda para daw hindi ako lapitin ng mga kaluluwa. Pero natakot naman daw noon sina mama kapag matutulog na sila. Iyak daw kasi ako ng iyak at maya-maya ay tatawa. Iyak-tawa nga. Sabi ni Papa ay parang pinaglalaroan daw ako ng hindi nila nakikitang nilalang. Nagkasakit pa nga raw ako noon at ilang araw na nakastay sa ospital. Kwento ni Mama, mahimbing daw akong natutulog. Saglit lang daw siya noon nag-CR. Pagbalik niya ay tahimik akong nakadilat. Titig na titig daw ako sa bubong ng ospital. Kahit anong pukaw daw sa akin noon ni Mama, ay naatitig lang ako ng mataman sa kawalan. Natakot na si Mama nang makita niyang tumirik daw bigla ang mga mata ko. Sobrang taas sa asin ng lagnat. Iyak nga daw ako ng iyak noon. Pati daw yung ibang batang kasama ko sa loob ng silid ay nagsipag-iyakan na. Sabi pa ni Mama na nang tumigil daw ako sa pag-iyak ay nagsipagtigil na rin ang ibang bata sa pag-iyak nila. Pero kinabahan daw si Mama dahil sa liit daw ng katawan kong yun ay nagkaroon daw ako ng malalaking pasa. Natakot na siya dahil baka kung may anong sakit na ako. Pero maliban sa mataas sa lagnat ay wala namang makitang anumang sakit yung doktor ko. May naapagsabi pa nga raw noon kay Mama na dalhin na ako sa mangtatawas. Nung medyo humupa na yung lagnat ko ay dinala nga daw ako ni na Mama sa magtatawas. Habang tinatawasan ako noon ay sobrang tahimik lang daw ako. Titig na titig ako sa magtatawas. Ang sabi pa ni Mama, parang pinanlilisikan ko daw ito ng mga mata. Saglit daw itong napahawak sa dibdib na parang nahirapang huminga. Tinakpan daw noon ni Mama ang mga mata ko. At doon, naituloy ng mantatawas ang paggamot sa akin. Nagulat daw noon si Mama sa sinabi ng mangtatawas sa kung ano ang tunay na dahilan kung bakit ako nagkakasakit. Ganon din kung anong elemento ang gumagambala sa amin, lalo na sa akin. May kasama daw kami sa bahay na isang kaluluwa. Matagal na daw itong nananahan doon at napukaw lang daw ito nang maipanganak ako. Ayaw noon maniwala ni Mama dahil nga siya mismo ay hindi naniniwala sa mga multo-multo. Tinanong pa ni Mama kung kakilala daw ba nila ang nakikipaglaro sa akin. Ang inaakala kasi nila ay yun yung Ninong Ralph ko na namatay nung binyag ko at nagmumulto. Tinanong daw nung mangtatawas kung kailan lang namatay si Ninong. Wala pa raw pong 1 taon yun nang mamatay. Kaya kinumpirma ng matanda na hindi si Ninong ang nanggagambala sa amin sa bahay. Matagal na nga raw yung kaluluwang yun na doon na naatira. Sinustyon nito na muling ipabless ang bahay at mag-alay daw ng dasal para sa ikatatahimik ng kaluluwang iyon. Pero para daw siguradong walang masamang mangyari sa akin, ay naitira muna kami noon sa bahay ng lola ko. Medyo malaki na ako nang bumalik kami doon sa bahay. Matapos yun, ay wala nang ibang kakaibang nangyari sa akin. Ang sabi ni Lola, makikilala mo lang daw ang tunay na kulay ng isang tao sa oras na tuluyang magsama na kayo sa iisang bubong. Tama nga siya. May mga tao kasing mahilig magbalat kayo.
Yung tipong akala mo kung sinong anghel dahil sa kabaitan. Yun pala ay may pagkademonyo. Mga taong mahilig magpanggap, magdilang anghel at magbitaw ng mabubulaklak na mga salita na kapani-paniwala. Ngunit may tinatago palang itim na budhi. Itago niyo na lang ako sa pangalang Svin. Pamilyadong tao na ako sa kasalukuyan. Ang istoryang ibabahagi ko ay nangyari dito lang sa aming lugar, ilang dekada na ang nakakalipas. Noong mga panahon na yon, nasa 11 taong gulang pa lang ako. Ito palang kwento ay karanasan mismo sa aking ninang kung anong nangyari sa kanya. Taong 1997 yon, sa baryo ng Sabali. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw ay binulabog ang mahimbing kong pagkakatulog dahil sa sigawan. Hindi rin naman bago sa akin yon dahil simula nung lumipat si Ninang Cristina at ang asawa niyang si Sayron sa mismong kaharap ng aming bahay ay palaging ganun na ang eksena tuwing umaga. Wala kang silbing babae, wala kang kwenta, ano bang klaseng asawa ka, putak ka na lang ng putak. Yan ang mga sigaw ni Mang Sayron bago ko marinig ang mga babasaging gamit na nabasag. Napailing na lang ako, saka bumangon sa pagkakahiga. Napasulyap pa nga ako kay nanay na naadungaw sa bintana. Malamang, sinsilip niya kung anong nangyayari sa kaharap naming bahay. Walang araw noon na hindi nag-aaway si Ninang at yung asawa niya. May pagkalasinggero din kasi itong si Mang Sayron, sugalero at kilala rin sa aming baryo bilang babaero din. Kaya hindi ko masisi si Nina kung bakit lagi na lamang niyang inaaway itong si Mang Sayron. Usap-usapan din na noong nakarang araw ay nahuli ni Ninang na may kasamang ibang babae si Mang Sayron. Kaya ang nangyari ay nag-away silang dalawa sa mismong harap ng maraming tao. Pinababa ako ni nanay sa kusina at pinapakulo ng tubig. Ipagtimpla ko raw ng kape si tatay, sabi ni nanay habang nakikichismis. Bumaba naman ako mula sa kwarto at medyo nakiusyoso na rin. Sa totoo lang ay simple yung pamumuhay ng pamilya ko noon. Magsasaka si tatang, samantalang na bandera naman sa aming lugar si nanay. Sapat na yung kinikita ng mga magulang ko sa pang-araw-araw naming gastusin sa bahay at sa pag-aaral. Nag-iisang anak lang ako, ngunit kagaya ng ibang bata ay hindi ako lumaki sa layaw. Sa murang edad, natuto akong tumulong sa mga gawain bahay at sa mga magulang ko. May kaliitan lang yung bahay namin at gawa ito sa kawayan at pawid. Magkasama kami ni nanay at tatang sa isang silid-tulugan. Medyo may kataasan yung kwarto namin at kinakailangan mo pang umakyat ng hagdan na may 3 palapag. Gawa din sa kawayan ang hagdan. Pagbaba mo sa kwarto ay mararating mo agad yung may kaliitan naming sala. Sa kanang bahagi naman, matatagpuan ang kusina, samantalang sa kaliwa yung palikuran. Isarin mo na sa mangkok ang mga saging. Hugasan mo muna ang kaldero bago lagyan ng tubig. Paalala pa sa akin ni tatang. Pagkarating sa kusina, naabutan ko siyang patapos na sa pagluluto ng nilagang saging sa kusina. Tumugon naman ako bago siya lumabas ng kusina. Sinalin ko na yung mga saging sa mangkok. Sunod kong hinugasan ng kaldero, saka nilagyan ng tubig at sinalin sa kalan. Mga 15 minutos din ang hinintay ko bago tuluyang kumulo yung tubig. Sinalin ko muna sa termos, saka ko pinagtimpla ng kape sina nanay at tatang. Dinala ko ang mga tasa ng kape at mangkok ng saging at bumalik ng sala. Naabutan ko pa si nanay na nagtutupi ng mga damit na pinaglapahan, samantalang nagpupunas naman nun ng kanyang itak si tatang. Pareho din sila nung nakikinig sa debaterya naming radyo. Ganun ang eksena sa bahay namin. At kahit na nakabukas ang radyo, ay rinig na rinig pa rin namin ang walang tigil na sigawan ni Ninang at ng kanyang asawa sa labas. Paano ba naman kasi itong si paring Sayron? Bihira na nga nang mabigay ng pera sa asawa niya marami pang bisyo. Narinig ko pang komento ni nanay. Kumuha pa nga ako noon ng saging at napaupo kaharap sa upuan ni tatay. Mas interesado pa nga ata kami sa buhay ni Ninang kesa sa kwento sa radyo. Dati-rati naman daw,
Nung nililigawan pa lang ni parin Sayron si Kumare talaga naman daw mukhang anghel dahil sa kabaitan. Yun pala, nasa loob ang kulo, higil na wika ni nanay. Ikaw, wag mong susubukan magpakita sa akin na may daladala kang babae Oras na malaman kung may kabit ka, papabitay talaga kita. Pagbabanta pa ni nanay kay tatang, kaya wala sa oras itong napakamot sa batok niya. Napatawa na lang ako noon nang marinig si tatay na bumulong na nadamay na naman daw siya. Mga bandang alas 5 ng umaga yon, umalis tatang at tumungo sa bukid para magtrabaho. Samantalang nagpaiwan naman ako at tumulong kay nanay sa mga gawaing bahay. Mga pasado alauna noon ng hapon nang sinundo ako ng mga kaibigan ko at naipaglaro kami ng basketball sa plaza. Napag-usapan pa nga namin yung kumakalat na balita tungkol sa gumagalang aswang tao sa aming baryo. Simula pagkabata ay hindi na natigil yung usap-usapan na may kinalaman sa gumagalang aswang sa aming lugar. May mga kaso rin kasi na naibalita tungkol sa mga kabataan na bigla na lang naglalaho. Ilang beses na rin nabalita ang tungkol sa mga bangkay na natagpuan sa liblib na bahagi ng aming baryo. Ang sabi pa ng mga paratanda, ang kababalaghang bumabarot daw sa aming lugar ay kagagawa ng mga aswang. Ano pat halos lahat ng mga biktima o bangkay na natagpuan ay wakwak ang mga tiyan at nawawala ang mga laman loob. Isang araw noon, maaga talaga kaming gumising ni nanay at tumungo sa palengke sa bayan. Nagkataon kasi nung wala kaming klase sa eskwela. Tuwing araw ng Martes kasi ay tinda sa aming lugar at talaga namang dinadagsa ng maraming tao ang palengke. Karamihan pa nga sa mga tao ay nagmula pa sa kabundukang bahagi ng aming bayan. Tuwing Martes, bumababa talaga sila ng bundok para magbenta ng mga dala nilang produkto o di kaya ay mamamalengke. Nakasalubong pa nga namin ni nanay si Ninang ng araw na yon. Nagkausap sila ni nanay at binigyan din ako ni Ninang ng ice candy at buti-buti na nabili raw niya sa isang matandang babae. Paborito ko talaga yung pagkain buti-buti dahil maliban sa may kakainin ka na ay may nakadikit din ditong sticker. Usong-uso yun dati sa aming lugar. Nagpasalamat naman ako kay Ninang at sinabihang mag-iingat siya nang magpaalam ito sa amin. Napangiti pa siya sa akin, saka bahagyang ginulo ang buhok ko bago tuluyang umalis. Bandang alas 10 noon na matapos kami ni nanay sa pamamalengke. Siksikan kasi sa bayan, kaya halos hindi na makakilos ng malaya. Pawis na rin ako dahil maliban sa siksikan ay tirik pa ang init ng araw. Bumili pa nga kami noon ni nanay ng fishball at palamig bago namin tinahak ang daan pabalik sa bahay. Hindi pa man kami tuluyang nakakarating sa bahay ay nakarinig na kami ng sigawan. Mula sa kalayuan ay nasulyapan na rin namin ang mga taong nagkukumpulan at ang ilan pa nga sa kanila ay nagtatakbuhan. Napasulyap ako kay nanay nang marinig kong napaburong siya ng, "Diyos ko, ano na naman ba ang nangyari?" Nagmadali pa si nanay noon na lumapit sa kumpulan ng mga tao kaya agad akong sumunod sa kanya. Hindi pa man kami tuluyang nakakalapit sa mga ito ay natigilan kami nang mas lalong lumakas ang sigawan sa paligid. Kasunod nun ay ang paghiwa ng kumpulan ng mga tao. Nagtaka pa ako nang makita kong nagsitakbuhan ng ilan sa mga ito. Sa di malamang dahilan ay bigla na rin akong kinabahan at kinatuban. Mas lalo akong nagulat nang makita ko si Ninang Cristina na umiiyak, sumisigaw ng saklolo at tumatakbo. Ngunit ang mas lalong nagpagulat at nagpatakot sa akin ay nang masulyapan ko ang asawa niyang si Mang Sayron na hinahabol siya ng itak. Narinig ko pang napasigaw si nanay dahil sa pagkagulat at maging yung ibang mga tao sa paligid ay nataranta rin. Umaligaw-ngaw ang ginawang pagsigaw ni Ninang nang tuluyan siyang naabutan ni Mang Sayron. Kitang-kita ng mga mata ko ang marahas na paghila ni Mang Sayron sa buhok ni Ninang bago niya ito pinangahan at pinagsasampal. Napasigaw pa ang mga tao sa paligid dahil sa ginawa ng mama. Akmang lalapitan na sana siya ng ilan sa mga kalalakihan, ngunit nagbantaan niya ang mga ito
at bahagya pang iwinasiwas ang itak para hindi makalapit ang kung sino man. "Asawa mo yan, Sayron. Huwag mo siya sasaktan, pare. Umalma ka lang." Narinig ko pang sabi ng isa sa mga kumpare ni Mang Sayron. Pero sa halip na painggan niya ito, ay walang awa niyang kinaladkad si Ninang. Mas lalong lumakas ang ginagawang pag-iyak ni Ninang. Nanlaban siya, ngunit hindi sapat yung lakas niya para kumawala sa asawa. Nakarinig pa nga ako ng bulong-bulungan na tumawag at humingi raw sila ng tulong sa mga pulis dahil mapanganib na si Mang Sayron. Napag-alaman ko rin kasing lasing pala yung lalaki. Napatulala na lamang ako dahil sa mga nangyayari at hindi rin maiwasang matakot sa kung anong maaaring magawa niya kay Ninang. Hinila pa nga ako ni nanay at dinala sa isang tabi. "Demonyo ka. Isa kang demonyo. Napakahayop mo." Yan ang narinig kong sigaw ni Ninang bago niya kinagat ang kamay ni Mang Sayron. Napasigaw pa ang mama at tuluyan niyang nabitawan si Ninang. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakalayo si Ninang sa kanya, ay ganoon na lang ang pagkagulat ko na itaas ni Mang Sayron sa ere ang kanyang itak at walang awang ginaga ang liig ni Ninang hanggang sa pugutan na niya ito ng ulo. Napatulala ako dahil sa nasaksihan. Kitang-kita ko mismo yung paggulong ng ulo ni Ninang sa sahig bago bumagsak ang katawan niya sa lupa. Nanginginig na napaatras ako at napasigaw. Napasigaw na rin si nanay at napayakap sa akin dahil sa takot. Nang dahil sa sobrang kilabot at kabang naramdaman ay hindi ko alam pero nanlambot at nawalan ako ng malay noon. Nang madising ako ay muli ko na namang naalala yung eksenang nasaksihan. Takot pa rin talaga ako ng mga sandaling yon na umabot pa sa punto na nanginginig na napaiyak ako dahil sa murang edad ay nasaksihan ko yon. Hindi ko lang talaga inaasahan na ganoon ang ginawa ni Mang Sayron kay Ninang sa sarili niyang asawa. Nabalitaan ko rin na nahuli na raw ng mga pulis si Mang Sayron at kinulong ito. Maliban doon ay wala na akong nabalitaan tungkol sa kanya o maging sa bangkay ng ninang ko. Dahil makaraan ng ilang araw ay dinala ako ni nanay sa bahay ng lola ko na noon ay nasa Maynila. Ang pangyayaring yon ay nagbigay ng trauma sa akin sa puntong nakaramdam na rin ako ng takot sa pakikisalamuha sa mga tao maliban na lang sa mga magulang ko at sa lola ko. Inabot din ng ilang taon bago ako tuluyang umayos ang lagay ng pag-iisip. Sa Maynila na rin ako nung nagpatuloy sa pag-aaral hanggang sa maapagtapos ng kolehiyo at ngayon nga ay may sarili ng pamilya. Hanggang sa kasalukuyan, sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring yun, hindi ko maiwasang matakot at maawa dahil sa sinapit ng ninang ko. Sino ang mag-aakala na hahantok pala ang lahat sa karumal-dumal na pangyayari? Kung sino pa ang dehado sa sitwasyon ay siya pang naging biktima ng maituturing nating demonyo. Hello po sa inyo, Kuya Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Rika, empleyado sa isang government office. Nakita ko po itong channel niyo nang minsang maghanap ako ng mga kwentong katatakutan sa YouTube. Random lang po ang paghahanap ko at nalaman ko na true stories ang ina-upload niyo, kaya naisip ko na magpadala na rin ng karanasan ko. Sana po ay masama ninyo sa mga susunod na upload itong karanasan ko. Maraming salamat in advance. Taga-Olongapo po originally ang pamilya ko. Pero nung pumutok ang bulkang Pinatubo, ay sa Mindanao na nagstay ang pamilya, sa probinsya ng papa ko. Simula nga nun, ay nawalan sila ng komunikasyon sa mga kaibigan at ibang kamag-anak. Sobrang tagal ng panahon na wala kaming balita sa kanila at hindi na nga kami nakapagbakasyon pa sa Olongapo. 3 years old pa lang ako nang huling umuwi ng Olongapo. Nung nasa college na ako, saka ko palang naisipang hanapin sila sa Facebook. Una kong nakita yung pinsan ko, anak ng ate ni Papa, na nakasamaan din niya ng loob.
Isa ito sa mga dahilan kung bakit kami napauwi ng Mindanao. Sunod nun ay nakita ko sa friends list ng pinsan ko yung kaibigan ni Papa na sinasabi niyang ninong ko. Siya si Ninong Franklin. Mga ilang araw din bago niya i-accept ang friend request ko. Kinumusta ko siya noon at mga 2 araw pa bago niya nasin at sinagot. Naging maayos naman ang pag-uusap namin. Kinamusta rin niya sina Papa. Nag-send pa nga siya ng pictures ng asawa at mga anak niya. Sinabi ko sa kanya na tatawag ako at gusto siyang makausap ni Papa. Nasin niya lang ito pero hindi na siya nag-reply pa. Minsan, hating gabi na yon at natutulog na ako. Nang maramdaman ko na lang na marahang bumukas yung pinto ng silid ko. Akala ko lang ay hangin, kaya bumangon ako para isara yon. Pero maya-maya lang ay muling bumukas yun, kaya nilak ko na. Mga bandang 2:00 yata yon nang magising na naman ako dahil parang may naglalakad sa loob ng silid ko. Kinilabutan na ako noon nang may nakita akong anino ng isang tao, kaya pinailaw ko yung cellphone ko. Pero wala namang ibang tao sa loob. Nagdasal na lang ako para maibsan ang takot. Kinabukasan, nakita ko ang missed video calls na galing kay Ninong Franklin, kaya tinawagan ko agad ito pero hindi nito sinagot. Kinagabihan noon ay ganoon pa rin ang naranasan ko. Parang may tao sa silid ko na hindi ko nakikita, kaya binuksan ko na lang yung ilaw. Doon ay nakatulog na ako ng maayos. Kinabukasan ay may missed calls ulit si Ninong Franklin. Hindi ko na naman yun nasagot dahil nga tulog pa ako noon. Hindi naman din naka-silent ang cellphone ko, kaya muli ko siyang tinawagan. Pero katulad ng nauna ay hindi na naman niya ito sinagot. Napachat na ako sa pinsan ko. Saka ko lang nalaman na ninong din niya pala si Ninong Franklin. Tinanong ko siya kung nakaka-chat din ba niya si Ninong Frank o nakausap niya sa video call. Ganito ang reply niya sa akin. Hala ka, seryoso? Huwag ka magbiro ng ganyan. Matagal nang patay si Ninong Frank. Sinend pa niya yung picture ng libing nito sa simbahan at sementeryo. Nagtaasan ang mga balahibo ko noon sa buong katawan. Nanlamig at kinilabutan sa nalaman. Nashock talaga ako. Sinabihan ko din siya noon na huwag niya akong tinatakot. Pinakita ko pa sa kanya yung mga convo namin ni Ninong Frank. Napamura siya noon. Sa kanya pinakita yung mga unread messages niya sa messenger. Halos 2 taon na yon na hindi na seen ni Ninong Frank. Chinat niya yung mga anak nito kung may iba ba daw na gumagamit ng account ni Ninong. Wala naman daw at hindi nga raw nila alam ang password. Kahit yung mama nila ay hindi rin daw mabuksan yung account ni Ninong. Grabe talaga ang kilabot ko noon. Nang tingnan ko ulit ang messenger ko noon ay mas lalo akong kinilabutan. Puro messages ko lang ang nandoon at wala ni isang reply niya. Hindi din yun nasin. Pakiramdam ko noon ay para akong nasisiraan. Paano namang nangyari yun? Gulong-gulo ako ng mga sandaling iyon at kinuwento ko ito kina mama at papa na wala na nga si Ninong Frank. Halos 3 taon na raw ang nakakalipas. Sobrang nalungkot sila noon dahil sa balita. Sinabi ko din sa kanila yung mga usapan namin ni Ninong. Hindi nga sila makapaniwala. Siguro daw ay gusto lang akong bisitahin ng ninong ko dahil bata pa ako nung huli niya akong makita. Nung baby pa raw kasi ako ay ito ang madalas na kumakarga at nag-aalaga sa akin. Napapaluha pa nga raw ako kapag umaalis kami dahil ako raw ang paborito niya. Dinamisahan siya noon ni na Papa at pinagdasal na sana ay payapa na ang kaluluwa nito. Magandang araw Sir Bob at sa lahat ng mga listeners ng channel mo. Tawagin mo na lang akong Jericho. Taong 2011 nang mangyari itong kwento sa aming probinsya sa Nueva Vizcaya. Nangangahoy kami ng mga pinsan ko noong araw na yon sa tabing ilog. Bali 4 kaming lahat.
Nagkakwentuhan pa nga kami at panitawanan nang bigla kaming may naamoy na mabaho. "Putya, ang baho mo. Amoy daga ka na, Eman." Magbibiro pa ni Ivan sa pinsan naming si Eman. Napatawa pa nga kaming apat habang takip pa ang mga ilong dahil sa sobrang lansa at baho na aming naamoy. Napatakbo pa aming apat palayo sa lugar na yon. Pero habang papalapit kami sa kakahuyan ay napansin naming mas lalong umaalingasaw yung lansa ng naamoy namin. "Gago, tingnan nyo yun oh," naibulalas si Ronald. Kaya napatingin kami kung saan nakaturo yung daliri niya. Ganoon na lang ang pagkabigla namin nang makita ang isang sako na nakahandusay sa lupa. At mas nakaagaw ng pansin namin ang kamay ng tao na nakalabas sa sako. Nabigla kami dahil sa nakita, lalo na nang mapagtanto naming patay na ang nasa laman ng sako na yon. Agad kaming napatakbong apat pabalik sa bayan at lumapit kami sa mga nakatatanda. Kinuwento namin na may bangkay sa sako sa may kakahuyan. Agad naman silang tumawag ng tulong mula sa otoridad. Nang dahil sa pangyayaring yon ay hindi na naman kami nagpatuloy sa pangangahoy sa ilog at sa halip dumiretso na lang kami uwi ng bahay. Nang hapon na yon ay nabalitaan ko na ang bangkay pala na nakalagay sa sako ay walang iba kundi ang ninang ko. Gulat na gulat ako sa balitang yon. Lalo na nang lumabas daw sa investigasyon na ginahasa si Ninang bago siya pinatay at nilagay sa sako. Pasensya na Sir Bob kung hindi ito yung inaasahan ng iba na nakakatakot tungkol sa multo, aswang o ano pa. Pero para sa akin, horror story pa rin to. Sana sir ay inyong mabasa. Magandang araw po sa inyo, Sir Bob. Itong kwentong ibabahagi ko sa channel nyo ay tungkol sa naging karanasan ko sa lugar ng kaibigan ko. Tawagin niyo na lang akong Luis. Meron akong katrabaho at naging kaibigan ko ito. Pero hindi pa ako nakakapunta sa lugar nila. Kaya nang magsabi itong kukunin niya akong ninong sa binyag ng anak niya, ay agad akong pumunta. Sabado gaganapin ang binyagan at wala kaming pasok. Kaya nasabik akong magbiyahe nun sa labas ng lungsod. Nakakamiss din kasing makalanghap ng preskong hangin. Kaya okay lang naman bumiyahe ng malayo. Sa may Quezon Province pala sila. Ang sabi ni Jason, yung kaibigan kong magpapabinyag ay may kalayuan yung lugar nila. Kaya natulog lang ako sa bus buong biyahe. Hindi ako maapaniwala nun na napakalayo nga talaga ng binahe papunta sa kanila. Nakailang sakay pa kami. Maraming tao sa kanila at mukhang naghahanda na ang mga ito sa gaganaping binyagan. Nasabik din ako noon kasi kinabukasan pa ang binyag pero marami nang nakahandang pagkain. Pinakilala ako ni Jason sa mga kaibigan at kamag-anak niya, ganun din sa mga magulang at asawa niya. Ganito pala talaga sa probinsya pag may okasyon, matindi ang paghahanda. Kinagabihan noon ay nag-inuman kami ng mga kamag-anak na kalalakihan ni Jason. Tamang kasiyahan lang, pero dahil sa pagod ay nauna na akong natulog noon. Solo ko lang yung silid na pinagamit sa akin ng mga magulang ni Jason. At dahil malamig sa kanila ay binuksan ko lang ang bintana para hindi na gumamit ng electric fan. Naririnig ko pa ang ingay noon sa labas nang makatulog ako. Nagising ako na sobrang tahimik na at naapatay lahat ng ilaw. Napatingin ako sa bintana at saglit na kinilabutan. Bumangon at isasara ko na sana ito nang may mapansin akong lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Mukhang wala itong suot. Nakatayo lang ito pero hindi ko maaninag kung nakatalikod ba o nakatingin sa bahay. Madilim na kasi sa kinaroroonan nito. Maya-maya ay narinig kong umiiyak yung anak ni Jason. Iyak ito ng iyak at naramdaman kong nagising na sila sa kabilang silid. Pinilit ko na lang noon makatulog pero hindi mawala sa isip ko yung nakita kong lalaki.
Kinabukasan ay maaga kaming nagising para maghanda papuntang simbahan. 9:00 kasi gaganapin ang binyag. 8:30 inandun na kami sa simbahan. Nagkukwentuhan kami noon nang may mapansin akong nakaupo sa may bandang likuran. Nakatingin lang ito sa amin nang lingunin ko. Tinanong ko si Jason kung kilala ba niya yun. Hinanap pa niya kung saan. Wala naman daw siyang nakita ng tulad ng sinasabi ko. Baka kako naligaw lang yon sa simbahan kaya hindi ko na masyadong pinansin pa. Habang nagmimisa noon, pakiramdam ko talaga ay may nakatingin sa likuran namin. Namimigat ang batok ko at nagiinit pero wala nang tao noon sa likuran namin. Hindi naman noon ganun kainit ang lugar at wala naman akong high blood o iniindang sakit. Nang matapos na ang misa at makapag-picture-picture na, ay umuwi na kami para simulan ang handaan at kainan. Habang kumakain kami noon, ay muli ko na namang namataan yung lalaki. Ipinagpalagay ko na lang na kamag-anak yun ni na Jason. Muli kong tinanong sa kanya kung kilala ba niya yon. Pero sa tuwing tinuturo ko sa kanya yung lalaki, ay bigla naman itong nawawala. Nung kinagabihan ay nag-inuman ulit at matapos ay natulog na. Nagising na naman ako ng madaling araw. Malamig ang hangin at nagtataka ako kung bakit bukas ang bintana. Alam ko sarado yon. Nung isasara ko na sana yung bintana ay bigla ko na namang nakita yung nakahubad na lalaki na tulad ng nakita ko nung isang gabi lang. Dali-dali kong sinara yung bintana dahil sa takot. At di na ako masyadong nakatulog nun. Kinabukasan ay nauna na akong bumalik ng lungsod. Nang pumasok si Jason, dala-dala niya yung mga na-develop ng pictures nung binyag. Hindi pa uso nun ang mga digital cameras, kaya puro film pa ang gamit namin. Nang mag-lunch break, ay tinawag niya ako nun para mag-yosi. Sa kanya pinakita yung mga pictures. Napapamura pa siya nun at mukhang takot na takot. Hindi daw niya kasi kilala yung isang lalaki doon. Naka-stripe yun ng green. Yun din yung nakita ko sa simbahan at sa reception. Kinilabutan din ako nung makita yung mga pictures. Nakisali kasi ito doon sa kuha namin sa may altar. Wala naman siya nung mga oras na yun. Halos lahat ng mga nakunang pictures ay nandoon yung lalaking naka-stripe. Nagsitaasa na lang ang mga balahibo ko sa katawan. Sinabi ko sa kanya na sunugin na lang yung mga pictures. Bukod kasi sa nakakatakot, ay baka may dala itong kamalasan. Lahat pa naman ng kuha ng lalaking yun ay blurred ang muka kaya hindi talaga namin makilala. Di kami sigurado kung ligaw na kaluluwa ba yun na gusto lang ding maging ninong o engkanto na matagal nang naninirahan doon kina Jason. Hindi rin ako sigurado kung ito rin yung parehong lalaki na nakahubad na nakikita ko tuwing gabi sa may bintana. Sa ngayon ay madalang na rin kaming magkita ni Jason at matagal-tagal ko nang hindi nakikita o nabibisita ang inaanak ko. Sana sir ay mabasa ninyo itong kwento ko.